Ang lahat ng binyagan ay kabahagi sa misyon ni Kristo na tumulong sa pagbubuo ng komunidad at ipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig at pag-asang dala ni Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila'y isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay harvest. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Lucas, isang ebanghelista. At mga kapatid, narinig din natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang pagsusugo ni Jesus ng kanyang mga disipulo. Subalit, kalakip noon yung hiling ng Panginoon na magdasal tayo dahil napakalaki at napakalawak ng ubasan ng Panginoon at kinakailangan niya ng manggagawa. Ano ba ang misyong ito? Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. At magandang tingnan natin ito sa buhay ni San Lucas. Paano ba siya tumugon sa panawagan ni Jesus ng pagtugon bilang alagad? Lagi nating tatandaan, tayo ay tinatawag na Jesus from where we are, from who we are. Nag-uumpisa ang pagtugon, nag-uumpisa ang pagtawag at pagtugon sa kung nasaan tayo at kung sino tayo. Ganon din po sa buhay ni San Lucas. Sino ba si San Lucas? Nasaan ba siya? Ano ba siya? Mula doon, tinawag siya ni Jesus. Si San Lucas ay hindi Hudyo. At si San Lucas ay isang manggagamot. At doon nag-umpisa ang pagtawag ni Jesus. Ito'y nagpapaalala sa ating lahat na ang bawat isa ay tinatawag ni Jesus. Kahit yung 70 or 72 na numero ay very symbolic because it represents the whole nations, no? Lahat ng mga bansa na nabuo after Noah. Kaya nga, ibig sabihin, the call of Jesus, the call of God to follow Him ay para sa lahat. Lahat ay tinatawag na sumunod sa Kanya, lahat ay tinatawag na ihayo. Pero tinatawag tayo ng Diyos from where we are, from who we are.
Sabi ko kanina, si San Lucas ay isang manggagamot. Kaya nga yung ebanghelyo ni San Lucas, dahil siya'y marunong ding magsulat, siya'y edukado, no? Yung bang nagsimula sa kung sino siya, si San Lucas, no? Kaya nga mahalaga na tingnan natin paano ba tinawag ng Diyos at paano ba tumugon si San Lucas sa panawagan ni Jesus. Nag-umpisa sa pagiging manggagamot. Kaya pag binasa natin yung ebanghelyo ni San Lucas, para bang ipinapakilala ni San Lucas na si Jesus ang ating dakilang manggagamot. Dahil manggagamot si San Lucas, so prinesent niya si Jesus na dakilang manggagamot. At lahat tayo ay may sakit. Lahat tayo nangangailangan ng manggagamot, nangangailangan ng gamot. And the way St. Luke presents Jesus, Jesus is the medicine and Jesus is the physician. Siya na yung gamot, siya pa yung manggagamot. Siya na yung manggagamot, siya rin yung gamot. Relationship with Jesus. Accepting Jesus sa buhay natin. Kaya nga, the harvest is great. Ibig sabihin, ang daming nangangailangan ng gamot, ang daming nangangailangan ng manggagamot. At tayo ay tinatawag para dalhin si Jesus, no? Sa mga tao. Tayo ay tinatawag para dalhin yung gamot at manggagamot sa mga tao sa pamamagitan ng ng ebanghelyo. And that is why St. Luke wrote the gospel para dalhin sa atin yung gamot at yung manggagamot. Ito yung role ng evangelist. Ito yung naging particular role, no, ni San Lucas. Dinala ni San Lucas si Jesus, ang manggagamot at ang gamot sa lahat ng tao. Even and most especially sa mga non-Jews, sa mga hindi Hudyo. St. Luke makes Jesus available for all. Si Jesus ay para sa lahat ng mga may sakit, mga nangangailangan, mga broken, mga may kapansanan, sa lahat ng mga nangangailangan ng gamot at manggagamot, dinala ni San Lucas si Jesus sa kanila. Kaya salamat kay San Lucas dahil ginamit niya ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagiging physician, ang kanyang pagiging hindi Hudyo upang si Jesus na ating manggagamot at gamot ay makarating sa atin. The harvest is great. Tayo rin, ang bawat isa sa atin, ay inaanyayahan na maging tulad ni San Lucas. Dalahin si Jesus sa ating kapwa. Baka yung kapwa na yon ay nasa loob lang ng iyong tahanan. Baka siya'y asawa mo, baka siya'y isa sa mga anak mo, o baka naman nasa kapitbahayan. Baka ang nangangailangan kay Jesus ay nandyan lang sa kapitbahay mo, naghihintay lang na dalahin mo si Jesus sa kanila. Mga kapatid, lahat tayo tinatawag na maging tulad ni San Lucas. Dalahin si Jesus, ang ating dakilang manggagamot at ang ating gamot sa ating kapwa. Lalong higit sa mga sugatan, sa mga pagod, sa mga nahihirapan, sa mga may sakit, sa mga nawawalan ng pananampalataya pag-asa, sa lahat ng taong nangangailangan sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, batid namin na malawak ang ubasan ng Panginoon, na kung saan kinakailangan kaming makiisa sa paggawa, makiisa ng iyong anak na si Jesus upang dalahin siya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Higit sa lahat, ang mga sugatan, nabibigatan, mga pagod, mga may kapansanan at mga karamdaman, pisikal man o espiritual. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like